help us make sense, no? Help us better understand. Ito pong ginagawang pagkilos nito mga DDS. Of course, openly naman ang gusto nilang mangyari, no? Mag-resign si President Marcos. Pero help us make sense or better understand this. Ang ginagawa nila primarily ay sakyan yung issue kasi genuine yung outrage ng mga kababayan natin. Talagang gusto lang mapanagot yung mga nahuli dito sa mga flood control scam na ito. Pero yung part ng mga Duterte, maliwanag yung kanilang objective. Ang objective nila is ouster ni President Marcos. At ang ginagawa nila, nakita mo pagka inoobserbahan mo yung messaging, yung civil society and church na mga kilos protesta ay walang panawagan ng resignation or ouster. Ang panawagan nila ay mapanagot yung mga nagkasala. Pero dito sa itong mga grupo na to, yung mga nagdi-destabilize, ang panawagan nila ay resignation or ouster para nga si Sara Duterte yung makaupo. At idagdag ko lang, Christian, yung ginawa ng nila Barsaga dun sa Forbes Park. Alam mo nyo, minsan tinitignan kasi on the basis of the number of people na umattend ng rally. So, o nga naman, hindi karamihan yung umattend doon. Pero alam mo na cost nila doon, bukod doon sa perwisyo ng traffic doon sa area na yun. Pero karamihan ng mga bahay dyan sa Forbes Park and Dasma, mga residents ng mga ambassador. At yung iba, yung embassy mismo nandiyan dyan. Kaya na-cost nila yon yung alarm doon sa area na yun. Ang daming pulis na dineploy, syempre, just to be sure. Kaya malaki ang impact nun. Syempre, sa international community, gagawin ng mga embassies yung write-up na yun na practically sa doorstep nila, ginagawa yung kilos protesta kahit na maliit. Kaya alam mo, dapat sa mga ganyan, hindi na pwede kasi yan yung may mga public interest, private o residential areas, pero may public interest dimension sila because of yung mga residences ng mga diplomatic corps. Kaya kailangan nilang doon pa lang i-disperse na kaagad yun or hindi na sila payagan magbuo next time ng pagkilos dyan sa area na yan. So basically, the purpose was served dito sa pagkilos na yan sa Forbes Park tsaka sa Dasma. Oo, ang objective naman sa mga ganyang pagkilos ay mapansin. So nabigyan sila ng atensyon at itong si Congressman Barsaga talagang nakikrave niya yung limelight. Pero nakita mo sabi ko nga, ba't ganito yung mga karakter ng mga maka-Duterte, ng mga personalities? Hindi ako, I'm not a trained psychologist or what. Pero makita natin na these are not normal actions of politicians. Yung imbis na mag-i-articulate nila yung mga argumento, bakit nila ginagawa yon o hindi nila ginagawa. Biri mo, ang sagot mo sa reporter, meow-meow, problema na tayo dun di ba? Pero these are the kinds of people na nakakultivate nung kampo ni Duterte. Sadly, talagang may mga tama sa utak. Anong basa niyo, Senator? No? Ito ba si Kiko Barsaga, mukhang siya yung ginagawang rallying point ng mga Duterte? Mukha bang yung mga Duterte clearly nasa likod nito si Barsaga? Or mukha ito bang lone wolf na nagpapapansin at sumasakay din dito sa issues ng mga DDS? Anong pagtingin niyo? Sa desperation ng mga Duterte camp, makahanap ng mga high-profile personalities na kumakatawan ng kanilang mensahe, kahit ganito, pinapatulan na nila, sinasakyan nila.
Kasi wala nang iba eh. Ito naman sila Pulong, wala naman, di ba? Nakita mo sa kanila, basta't sarap buhay sila eh. Hindi nila magawang sumama sa mga ganyang pagkilos. Yan yung problema ng Duterte camp. Wala na silang ibang ano. Kumbaga, sabihin mo ng latak na yung mga nahagip nila. Kaya papatulan nila, i-elevate nila yan. At nakita ko yan eh, nung campaign. Yung nakikipagsagutan sa tatay niya. I don't know if you remember that in one of the rallies noon. Sabi ko, parang as in, nagmumurahan sila nung tatay niya sa stage, no? Talaga? Sa Cavite? Oo. Sa Cavite. Doon pala mga red flags eh. Kaya there's something wrong with how some people vote eh. Kasi di ba pagka representative of the people, talagang dapat kumakatawan sila ng mga hinaing ninyo, yung mga aspirations ninyo sa inyong lugar. Tapos yan na yun. Yan na yung the best ninyo sasabak nyo sa national stage. Nakakahiya. Okay. So clearly, itong mga DDS sumasakay dito sa issue ng flood control corruption. Yung issue itself is very it's very legitimate, definitely, to say the least. And clearly sumasakay sila. Pero sa tingin nyo, ano yung mga dapat bantayan ng administrasyon dito? In particular ni President Marcos. Kasi I suppose hindi pwedeng i-downplay ito ng basta-basta, di ba? Hindi pwedeng i-disregard. Dahil nandun yung continuous destabilization effort. Ano yung mga dapat bantayan? Ang dapat bantayan, una-una from the security sector, titignan kung may mga recruitment bang nangyayari, either sa mid-level officers or junior officers, or yung mga top leadership. So, kailangan bantayan yon. Kasi yan yung component na that can really tip the scale, so to speak. Yung dito ang kailangan naman bantayan nung mga nag-oorganisa, kailangan hindi kayo mapapasukan ng mga ganitong klaseng panawagan, ganitong klaseng grupo kasi hindi hindi manunuance ito ng publiko pag kayong buong pagkilos ninyo napasukan kayo ng ganyan tapos ang panawagan ay ouster or resignation or biglang sumigaw ng pagmarcha sa Malacanang, yon kailangan kailangan na mabantayan yon. And tama ka, Christian, hindi ka pwede maging kumpiyansa, especially at this time, kasi politically charged yung environment, yung atmosphere. Kaya isang trigger lang dyan, pwede na yan mag-spill over.